Bagong Buhay. Ngayon ay aming ibabahagi sa inyo kung ano nga ba ang lugar na aming napili na kakikitaan ng kultura ng panitikan. Ngayon ay gusto kong ibulaan nyo kung anong lugar ito. Ito ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan ng rehiyong gitnang Luzon. Kung nyo ay Pampanga, tama kayo. Alam niyo ba na ang Pampanga ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong gitnang Luzon? Ang lungsod ng San Fernando ang kabisera nito. Naghahangganan ang lalawigan ng Pampanga sa mga lalawigan ng Bataan at Zambales sa Kanluran, Tarlac at Nueva Ecija sa Hilaga at sa Bulacan sa Timog Silangan. Matatagpuan din ang ilang bahagi ng lalawigan ng Pampanga sa hilagang baybayin ng Looc ng Maynila. Ang kultura ng panitikan sa Pampanga ay mayaman at makulay. Ito'y nagpapakita ng mga tradisyon, kasaysayan at karanasan ng mga Kapampangan, isang etnikong pangkat na naninirahan sa rehiyong Pampanga sa Pilipinas. Narito ang ilang mga aspeto ng kultura na matatagpuan sa panitikan ng Pampanga. Una ay ibabahagi ni Nelfie Colango. Maraming salamat, Christian. Una ay ang panalaang Kapampangan. Ang mga tanyag na makata at manunulat mula sa Pampanga ay nakapag-ambag sa kultura ng panitikan sa bansa. Ang kanilang mga tula, tulad ng Kuraldal ng San Fernando, ay nagpapakita ng mga karanasan at paniniwala ng mga Kapampangan. Ang kanyang gaya ng Kapampangan ay maaaring nakuha mula sa kanilang mga tula. Ang pangalawa naman ay ang mga kwento at alamat. Ang panitikan ng Pampanga ay naglalaman ng mga kwento at alamat na nagpapakita ng kanilang mga tradisyon at karanasan. Ito'y nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kalikasan, relihiyon at pagiging masikap. Ang pangatlo naman ay ibabahagi ni Barbara Owen. Ang pangatlo naman ay ang salaysay. Ang mga salaysay o kwento ay karaniwang ginagamit upang ipahayag ang mga karanasan ng mga Kapampangan. Ito ay maaring tungkol sa kanilang pag-ibig, pag-aaral, pakikibaka at iba pa. Ang pang-apat naman ay ang awit. Ang musika at awit ay mahalaga sa kultura ng Pampanga. Ang kanilang mga kantang bayan at awiting pampalakasan ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa musika at sayaw. Iyon. Ang relihiyong Katoliko ay may malalim na impluwensya sa panitikan ng Pampanga. Ang mga panunulat mula sa rehiyon ay madalas na magbabahagi ng mga kwento at tula na may temang relihiyoso, lalo na sa mga kaugalian sa Semana Santa. Ang panghuli ay ang kasaysayan. Ang kasaysayan ng Pampanga, lalo na ang tagumpay at paghihirap ng mga Kapampangan, ay nagiging bahagi ng kanilang mga kwento. Pinapakita nito ang pagpapahalaga nila sa kanilang nakaraan at ang kanilang pagpupugay sa mga bayani ng Pampanga. Sa kabuuan, ang panitikan ng Pampanga ay nagpapakita ng kayamanan ng kultura at identidad ng mga Kapampangan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Filipino literature na nagbibigay daan para sa pag-unawa at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang sariling kasaysayan at kultura. Makikita sa mga sinaunang anyo ng panitikang Kapampangan ang kalikasan bilang pangunahing paksa o inspirasyon. Sinasalamin nito ang kaisipang nagpapahayag na ang lahat ay bahagi ng kalikasan. Mapagtatanto rin na ang sinaunang panitikan ay isang paraan upang mapaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na lubos na maaaninag sa mga alamat.